Itong Roblox kasi ngayon, sabi ho ninyo, 'di ba? Kanina binanggit po ninyo, nandiyan pa rin sila eh. Itong Roblox na 'to. Oo, sabi ho ninyo Tama, Manong Ted. may mga pinangako sila, may mga gagawin sila, etc. Pero hindi nga pa rin sila sumusunod eh. So, when you say you ban them, as in, sa anong pamamaraan po yun? Bakit nandiyan pa rin po sila at meron pa rin magulang ngayon na nagpo-post po online sa epekto ng Roblox sa kanyang anak? Una-una, Manong Ted, nung balikan natin sinabi ko kanina that the only reason why Roblox went here is para makipag-usap is because of the threat of the ban. Ngayon, nung nagbago sila ng change ng mga policies nila, they improved their security policies. We're checking on their security policies, but we're still waiting, Manong Ted, doon sa compliance nila. At doon sa hearing na binanggit nyo kanina, Manong Ted, we gave them 3 months po to comply. So after that hearing, hinihintay namin matapos yung lapse ng 3 months na yan. Pag wala ho, pasensyahin ulit tayo, yung mga batang magagalit sa atin because we would be banning Roblox. Ibaban ho talaga natin yan, Manong Ted. Okay, sige. So at least naklaro sa akin ngayon yan. May tanong na po si Chaja. Go, Cha. Yes, pahabol na tanong, Yusek Aboy. Kasi yun din ang Opo. pinagtataka ko, kaya rin siguro Opo. na ulit yung tanong ni Manong Ted. Sa Gorebox po kasi ang bilis nyo siya na-ban. With Roblox, ano ba, what's Yes po. hindering CICC to block the game habang ongoing yung investigation? Hindi po ba pwede yun? Because of an understanding and a commitment ho na parang binigyan na ho natin sila ng 3 months. And to be fair po, si Roadblocks po nung sinabihan nating ibaban sila, pumunta ho kagad sila dito at nakipag-usap ho sa atin kagad. Itong ho si Gorebox, you have to understand, temporary yung pagbablock natin sa kanila because of what happened in Tacloban. But I understand where you're coming from, DJ Chacha. No? This has, the writing was on the wall nung issue na to na Roblox. Kasi kaya nga natin ibaban si Roblox kasi nga nahuli natin yung mga kabataan na magsuschool shooting sana, napigilan natin. Oo, Itong pero sa Tacloban, hindi na natin napigilan. yeah, Yusek. Tapos kaya nga Oo. ang go ahead. But Jay Cha. Yusek, kung temporary block for Gorebox, bakit hindi kaya yung temporary block for Roblox habang hindi nyo pa na-assess if this is really right for our kids or not? Hindi po ba pwede yun? Balikan ko, DJ Cha, we can do that but because of our understanding, sabi ko nga, we still value yung cooperation ng mga platforms na to na they flew here in the Philippines, nagkaroon sila ng global changes, but ang iniintay natin yung mismong commitment nila na mag-set up office here, na integrate yung field system natin do sa age verification nila. And sabi ko nga, we would stand behind yung napag-usapan do sa Senate hearing na yun within 3 months po pag hindi nila na-comply. Starting from that Senate hearing, ibablock ko natin sila. But I understand po yung mga sentimento ng mga magulang natin na if it still poses yung mga dangers na ho na yan. And pag ang imbitasyon ko nga ho sa mga magulang na yan, kontakin niyo ho kami sa 1326 sa CICC para magkaroon ho, analyze natin yung data, i-record natin yung data, and we bring it to Roblox na your platform is not doing what it should be, what it committed to do, DJ Cha eh. And maybe we can hasten the process. Baka hindi pa matapos yung 6 months. Talaga mapagdesisyon na natin, i-block na rin talaga sila. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.